Sa murang edad po niya, siya po yung nagsabi sa akin na, Mama, hingi na tayo ng tulong kay Tulpo. Pahanap na natin si Papa. Yun po, kaya po nagkalakas ako ng loob para maglapit dito. Kasi pag nakita niya na daw si Papa niya, masaya na daw siya. Gusto ko po ibigay sa kanya yung kahilingan niya. Hindi ko po kasi alam kung hanggang kailan ko na lang siya makakasama. Ilan po ba ang anak ninyo? Apat po. Apat. So, panganay natin, Opo. si Genevieve, 18 years old. O, dapat magdedebo na ito pala. Or Nagdebo na po siya, ma'am. Nagdebo na. At ang bunso mo naman nga ay si Jaslyn. Opo. Kailan na-diagnose si Jaslyn? January 19 po, 2024 po. 2024. So, halos 2 taon na ang nakalipas. So, sa makatuwid, 2 years old pa lang si Jaslyn noon. Ang Ewing sarcoma kasi, agresibo ito na cancer. Ito ay nagpo-form sa bone or soft tissue at usually, actually mga bata talaga ang tinatamaan nito. Hindi po natin alam kung saan nanggaling, it's cancer. At masakit ito, in pain. Opo. Habang nagpo-progress, Jaslyn could be in pain at different points or different stages. At kasi minsan ang apektado nito yung torso, yung chest, o yung paa, yung legs, Opo. yung kamay. Noon pong na-diagnose po siya, halos hindi po siya nakasalita, nakalakad. Yes. Nakahiga lang po siya. Nakahigalan siya. Kasi kuminsan nilalagnat siya. Opo, balik-balik po yung lagnat Balik-balik ang lagnat. At saka yung swelling, pamamaga. Opo, naglaki po yung tiyan niya. Yes. So, merong ganun na manifestation. Nagkalat na daw po yung cancer ng anak ko. Wala na daw pong gamutan na mangyayari. Para lang... Pero, hindi pa rin tayo tumitigil sa panalangin. Diba? Hindi po, yan po ang araw at gabi ko pong dinadasal na magkaroon ng himala yung sakit ng anak ko. Kung hindi man po na nagamot ng mga doktor, yung Diyos na lang po. Sa kanya ko na lang po inaasa lahat. Dr. Gaston, magandang hapon po. Doc Louie, so the child has Ewing sarcoma. Yes. Yes. Ewing sarcoma is a form of aggressive cancer that can affect the bone and soft tissues, as you said. Oo. Doc, nung sinabi na stage 4, what's the medical intervention available at this point? Kung hindi na siya, wala nang chemo, nothing like that, right? Yes. When you say stage 4, especially in Ewing, so this means that the cancer has spread from where it was originally Yes. to other parts of the body. And in Ewings po, usually po pupunta yan either sa lungs or sa bone. Doc, meron bang palliative care at least to ease the pain, physical pain na mararamdaman ng bata? Meron ba tayong pwedeng gawin? Pain medication or pain management? Yes, opo. And yung practice naman po ng palliative care, when it means that we are treating the symptoms so that the patient will not suffer, lalo na pag kumalat na po yung cancer. Sometimes mahirap po talaga, especially for the families na makarinig na stage 4, wala na po masyadong magagawa in terms of curing the cancer. Pero palliation basically means that we try and help kung maluluwag po yung symptoms na nararamdaman ng pasyente. Depende po kung saan po sa katawan. Ito nga, Doc, ang sinabi nga daw sa kanila is kumalat na halos sa kabuuan ng sistema ng bata yung cancer. So I am assuming the proper term, I guess, is it's metastatic already to other organs of the body. Doc, without putting any, siguro, naman ito, but in medical terms, how long would a stage 4 Ewing sarcoma patient have? It depends, ma'am. Sometimes if it's early stage 4, then some patients can last 6 months, 1 year, even 1.5 years to 2 years. Okay. But if it's already the end stage, ibig sabihin kalat na and malalaki na po ang mga kalat sa baga, sa buto, masakit na nasa ibang parts ng katawan,
and sometimes weeks to months, ma'am. Pero uulitin ko, nasa kamay pa rin naman ng Poong May Kapal ang buhay natin. Maraming salamat po, Dr. Louie Gaston, sa pagbibigay ninyo ng kaalaman po sa ating mga netizens din tungkol dito sa karamdaman na ito. Magandang hapon po, Dr. Al Raymond Ramosio. Can you just give us lang po, siguro in layman's terms, yung sakit po ni Jaslyn? Actually, patient po namin sila since Oo. January 2024 po. Yes. Meron po siya nung tinatawag na PNET or Ewing sarcoma po. Sa kanya po is may chan po. Isa sa parts po actually to be specific sa may bandang pancreas po. Kaya isa sa mga sintomas po niya nung una siyang nagpaalaga po sa amin is panlalaki ng chan, pamamayat po, paninilaw. Well, sa kinasamang palad po, na-confirm po natin na ito po ay actually tumor po o yung tinatawag na Ewing sarcoma po. So at that point po, yung mga symptoms, kasi para rin sa kaalaman ng ating mga netizens, huwag nilang pababayaan pag may nagreklamo, masakit ang tiyan or ganun. Because it can lead to something na medyo mas serious. At the point po na nadala si Jaslyn, naoperahan po ba si Jaslyn? Hindi po. Actually po, nung nakuha po namin kagad siya, as with any patient po, una naming inaalam kung ano po yung pangkabuo ang picture po niya or Yes. kunwari yung status po nung kanyang sakit. At sa kinalulungkot po namin, meron din po kasing mga sinyalis na pagkalat po. I think kung di ako nagkakamali, meron po siya sa lungs po at sa iba Sa pa lungs. pong organs niya, which makes po yung sakit niya na medyo mas hindi po maganda, sadly po. Yes. Hindi po siya na operahan dahil na rin po doon sa pagkaka-critical na lugar po, Yes. masyadong kapit po sa mga vital organs po. Okay. Pero nakapag-biopsy po tayo para ma-confirm po yung diagnosis po yun. Okay. Kapag ka ganun po, kahit po hindi po siya maoperahan, palagi po meron naman tayong may offer po and isa na dito yung chemotherapy po, Yes. saka po yung radiotherapy kung Oo. tawagin po. So nag-undergo siya nun? Yes po, Opo, yes yun. po. Okay. Nakapag-chemotherapy po tayo and kung hindi ako nagkakamali, 25 cycles ng Yes. radiotherapy from Okay. December to January 2025. Yes. Opo. Actually, napakaganda po nung improvement niya. In between po nung gamutan niya, meron tayong mga monitoring na ginagawa po. Yes. We were hopeful po na kapag ka nagamutan, liliit po yung bukol and magkakaroon po tayo ng chance maoperahan po dahil Yes. kasama pa rin talaga yun sa treatment. Sa protocol. But, Oo. opo. But sadly po, kahit na yes, lumiit po, actually si Jaslyn sumigla po talaga, tumaba po, Yes. kung makikita niyo Maganda po yung ang picture kulay niya niya. before, Yes. opo, napaka-cute na bata na po niya. Yes, Sorry, nakikita pero- nga namin Opo. kahit yung dito ngayon. Napakaganda ng mukha. Napakaganda Opo. ng mukha. Parang Opo. anghel. Mm-mm. Yes po. Pero sadly po, nung na-re-evaluate po yung bukol mismo, Yes. hindi pa rin kasi maganda talaga po yung lugar, medyo malalim po at medyo kapit Okay. po talaga. So kahit lumiit, hindi Yes. po siya tuluyang maoperahan. So, at this point, Doc, hindi na siya pwedeng ulitin rin ng chemo. There is no, kumbaga, yung cycle na yon tama na yon. Well, sinagad po namin yung chemotherapy po, yung cycles po kung tawagin, hanggang dulo po, hoping na hanggang sa dulo po, mag-effect po talaga. Dahil nag-effect naman it's just that hindi lang talaga, may limit lang din po kasi Yes. yung gamutan Yung po, para oo. sa safety rin po. Ng Oo, and I'm sure na ipaliwanag rin ito sa ating Opo. may hangganan ang kakayanin rin ng katawan, lalo na bata. Opo. Oo. Opo. And Um, sadly po, sa mga sakit na hawak po namin, may Yeah. times po talaga na hanggang dito lang po talaga yung kaya nating aggressively ibigay. Yes. Pero always po, meron naman tayong pwede pang ibang i-offer. And currently po, meron Yes. kasi siyang mga tinitake pong gamot Mhm. na tinatawag po naming oral metronomics po, or ang layunin po nun is hindi man po mawala yung bukol, pero Yes. at least maging komportable siya sa kahit anong paraan, Yes. mapakontrol, mapabagal po yung paglala nung natitirang mga bukol po. Would she be in any pain at this point, Doc? We anticipate po na magkakaroon siya ng pain, kaya kasama po dun sa regimen niya is may pain reliever po talaga kahit wala pa siyang complaints. Kasi usually meron silang minute pains na hindi Oo. nila masabi po. Oo. So, pero eventually, possibly yes po. So how often po ang magiging check-up ni Jaslyn? Ngayon na, Ah. kasi gusto na nilang umuwi parang ganun Ah. kasi yung ano nila, Doc, considering that it's
Do we say that this is end stage, stage 4? Yes po. Actually, kung sa staging po, may specific staging pa po. But yes po, medyo papunta pa end stage po tayo. Okay. Yung sa question po na kung makakauwi po, Yes. sa amin po kasi, sadly sa patients po namin, may mga sakit po talaga na hindi na namin, well at least hindi na siya totally Understood. matreat po. Opo. Mm-mm. But our goal po na to provide comfort po Yes. as with yung current na binibigay sa kanya. Mm-mm. Kasama po doon yung makasama po yung pamilya niya, Yes. makauwi po sila. Yung, alam ko may mga kapatid pa po yata Yes, sila. yes. sa- Bunso kasi siya. Oh. Bunso siya doon. Opo. Kaya in-offer po namin yon. And sa amin po sa PCMC, palagi gumagawa kami ng ways po na kahit na uuwi po sila, meron kami tinatawag na teleconsult po Okay. para palaging na-maintain pa rin yung communication and Oo. ma-assist pa rin po sila. Lalo na kasi I am assuming na palliative care na talaga Opo. itong ano natin. Kanina, we had also Dr. Gaston of UPPGH, Ay, ano? apo. And the difficult question is, how long do we have with Jaslyn? Well, to be honest po, as with palagi namin sinasabi po, no, depends pa rin sa reaction ng patient po. Eh. Like for now, alam ko medyo nagkakaroon siya ng patingi-tinging symptoms, but so Yeah. far, medyo okay po siya with yung binibigay nating palliation chemotherapy. Okay. We are hoping, pinagdadasal ko na sana 100 years, sana po. Oo. Oo, Sana. sana po. But the reason why I had to ask that difficult question, Doc, kasi ang hinihiling kasi ni Jaslyn ay makita ang kanyang ama. Oo. Hindi ko lang alam kung aware kayo on the personal side naman ng family, ano, na ang nangyari kasi is nung una nila, well, isa dun sa mga pagpapatingin nila sa doktor at na-confine itong si Jaslyn, ay nagsabi ang tatay na, o sige, dito muna kayo dahil maghahanap ako ng pera. Well, kailangan niya mabuhay, di ba, ang pamilya? Opo. But unfortunately, that was July, so 6 months na hinahanap-hanap ni Jaslyn ng tatay niya. At gusto lang namin na rin to impress upon the audience, no, or sa mga netizens natin, na hindi mahaba ang panahon na binibigay. Na maaring meron po si Justin. Yes. So, maraming salamat, Doc. Apa. Oo. And thank you also for being more personal dito sa medical intervention na ito. Sana, kahit man lang sa bata, mapagbigyan po yung hiling ng bata. Kasi po, wala po siyang bukang bibig. Gusto niya nang makita si papa niya. Namimiss niya na si papa niya. Kasi po simula po nung magkasakit siya, yung papa niya po yung nag-aalaga sa kanya. Kaya po, ako po yung nanay niya na triple po yung sakit yung nararamdaman ko. Pag naririnig ko po yung anak ko na naghahanap ng ama na wala akong maisagot kung nasaan si papa niya. Kaya ito na lang po, nagbabakasakalin na lang po ako na baka po makatulong po itong programa po ito na pagbigyan ko yung hiling ng bata. Hindi ko po kasi alam kung hanggang kailan ko na lang po siya makakasama. Jermaine, naiintindihan rin naman nila na mabigat, no? Mabigat ang dinadala mo bilang isang ama. Pero ang pinapasan kasi na mga problema ay nagiging mas magaan kung meron tayong kasama na pumapasan nito. Jennifer, magandang hapon sa'yo. Yes po. Oo. Jennifer, nakakausap mo ba o alam mo ba kung nasaan ang kuya? Kuya mo ba si Jermaine? Opo. Kailan mo siya huling nakausap? Nung magkakasama po sila nung nagpapagamot sa puno ba? Nitong mga nakaraang buwan, nung Pasko, hindi ba nagparamdam sa pamilya ninyo? Hindi po ma'am. May alam ka ba na iba pa ninyong mga kamag-anak kaya na nakakaalam kung nasaan si Jermaine? Wala po ma'am, may nagtatanong-tanong din po ako. Ilan ba kayong magkakapatid, Jennifer? 7 po. 7. Pang-ilan ka? Pang-anim po. Pang-ilan ba si Jermaine? Panganay ba ninyo ito? Opo, panganay po. Yung huli niyang trabaho kaya, alam ba ninyo kung nasaan? Hindi po. Hindi rin. Hindi.
So, nag-chat kami. Hindi nagchat-chat sa inyo. May mga social media account ba itong si Jermin? May Facebook ba ito? May ano? Hindi po siya nagdala ng cellphone. Wala. Iniwan niya po ang cellphone niya. Iniwan niya ang Opo. cellphone niya. Nananawagan po ako kung sino po ang nakakakilala at nakakita po sa asawa ko. Si Jermin Gamueda po. Nakikiusap naman po ako na bumalik ka na. Pauwiin na po siya para lang po sa bata. Kasi po, gustong-gusto na ng anak niyang makita at makasama si papa niya. Yun po ang bukang bibig niya eh. Sa murang edad po niya, siya po yung nagsabi sa akin na, Mama, hingi na tayo ng tulong kay Tulfo. Hanap na natin si Papa. Yan po, kaya po nagkalakas ako ng loob para maglapit dito. Kasi po yung anak ko na po yung nagsabi eh. Hindi ko po alam kung saan niya narinig yung ganun eh. Pero sinabi po niya sa akin na magpatulong na daw po kami para makita niya na si Papa niya. Namimiss niya na daw po si Papa niya. Kasi pag nakita niya na daw si Papa niya, masaya na daw siya. Gustong-gusto ko po ibigay sa kanya yung kahilingan niya. Pa, uwi ka na po kasi inano ko po yung sinakripisyo ko po yung pag-aaral ko para makasama po si Jocelyn kahit gustong gusto ko po makatapos. Kasi yun din po yung kahilingan ni Jocelyn na makasama niya din po ako. Kaya sana po tatagan niyo po yung loob niyo na magpakita na po sa amin. Ma'am Lourdes and Ma'am Genevieve, nananawagan po tayo and kapag nagkaroon po kami ng impormasyon sa kinaroroonan po ni Sir Jermin, pagbugad agad po namin bibigay alam po sa inyo. Ma'am, pauuwiin po namin kayo. Camarines, Tutulungan kayo na Camarines makauwi. Sur po ba? Camarines Sa Camsor. Sur. Opo, Camarines Saan po Norte sa po. Camarines? Norte. Norte po. Oo, saan barangay? Camarines Norte. Ano po? Binsons po. Vincent. Barangay Meron kayong, Balokbok po. may bahay kayo doon. May Meron. mauuwian kayo doon. Okay. Naandun po yung dalawa kong anak saka yung nanay ko. Okay. Sige po. Kung ano man po yung maitutulong pa po ni Idol Rafi sa inyo, lalo na kay Jazlyn, wag po kayong mahiya, ma'am, na mag-message po sa amin, ma'am. Pero kami na po ang bahala niyan, yung pagpapauwi po ninyo sa probinsya, ma'am. Kami na po ang bahala doon. At again, may mga ibibigay po kami na tulong kung ano man po groceries, kung ano man po yung kailangan ni baby na gamutan, sabihan niyo lang po kami, ma'am, ha? Salamat Yan naman po. po ay galing po kay Senator Rafi Tulfo. Sir, ang inyong anak ay lumalaban po para lang po makita kayo. So sana po, kitain niyo na po yung anak po ninyo na si Jazlyn. Yun lang naman po yung nire-request ng bata. Kayo po yung bumubuhay sa kanya ngayon, nagiging inspirasyon niya para lang po makita kayo. So, sana po magpakita na po kayo dun sa bata. Kung hirap ka, Jermin, na dumiretso sa kanila, dito ka muna sa Wanted sa Radyo. Opo, kung nahihirapan po kayo, wala po kayo lakas ng loob, wala po kayong pamasahe. Sir Jermin, kami na po ang Dito. bahala, sir. Kung gusto niyo po, aeroplano pa from Manila to Bicol, sir, gagawin po namin. Kitain niyo lang po yung bata. Yun lang po yung nire-request nung bata, sir. Nakikita po namin si Jazlyn, no, na mahina na din po yung bata. Iba na rin po Pero yung ang color ng bata. ganda-ganda. Napakaganda po ng anak Ang po ninyo. ganda-ganda ng mata ni Jazlyn. Maraming pong salamat, Sir Rafi. Sa inyo po, ma'am. Maraming salamat po. Salamat.